Hi guys. So medyo iba yung setup natin ngayon kasi magmomotor tayo. Papasok ng office. Labs muna tayo. So ayan. Ngayon, magmomotor tayo papasok ng office kasi nakarehistro na yung motor natin. Nakarehistro na si Maya. And yan, pwede na tayo ulit magmotor para hindi laging sasakyan yung gamit natin. Let's go. Nakakamiss magmotor kasi tagal ko rin hindi nagamit o sa pagpasok. Kasi nga, isang taon siyang hindi nakarehistro. Natambak din kasi siya. Inintay ko na lang munang kalipas ng isang taon bago iparehistro. Bala ko kasi last time iparehistro siya ng April ata yun. Kasi pag pinarehistro ko siya ng April, ipaparehistro ko ulit siya ngayong June kasi usually expiration ng rehistro nito. So, sabi ko, antayin ko na lang mag-June or July para isang rehistro na lang. Medyo may dagdag lang, may penalty kasi 1 year nang hindi siya na-rehistro. Pero ngayon, yun, magagamit na ulit natin siya dahil nakarehistro na kasi Maya. Gamit na natin siyang pang pasok-pasok, kapunta kung saan, and kung matutuloy, baka mag-ride tayo kasama sila Clark Adventure. Isa yan sa mga loading motovlogger. Subscribe and follow nyo rin yan, Clark Adventure. Nakakamiss ka talaga magmotor. Iba kasi yung adrenaline na binibigay pag nagmamotor. Pero yun nga, ito pong si Maya. Although condition naman siya, pero gusto ko pa siya ipacheck dun sa mahusay gumawa na nakilala ko sa Imus. Lagay ko na lang yung dito, yung page niya. Sa group namin ng mga naka-OC Sigma, isa siya sa recommended na magaling tumingin talaga ng Sigma. Kumbaga, expert siya pagdating sa pagtingin ng Sigma. So, PMS, lahat i-check niya sa motor mo. Nag-inquire ako, sabi niya, yung check-up niya is nasa 1K. Excluded doon yung mga yes, ang bibilin, syempre. Pero for me, kung overall check-up, then base din doon sa nakapanood ko sa page niya, grabe, sobrang solido niya mag-check and worth it yung ibabayad mo. Kasi ultimo paglilinis ng loob ng makina, pati mga alikabok, tinatanggal niya, pag-aayos ng mga wirings, malinis na wirings, para hindi naka-spaghetti wirings yung motor mo. Kasi medyo delikado rin yan kapag spaghetti wirings yung wirings mo sa loob. Feeling ko yung 1K is good enough para dun sa service na ibibigay niya sa'yo. Pero excluded yun yung mga pyesa na bibili mo. Like, yung mga pang PMS na pyesa. So, kung magkaka-time tayo, pupunta tayo doon sa Friday, June 6, para mapacheck natin ang todo yung motor. Ganang kalsada ngayon maluwag ng traffic. Yung araw nga pala, papunta ako ng satellite office namin dito sa Santa Rosa lang din naman. Kasi may meeting kami. Init. Aga-agang init agad. Ay, ay, nakaka-LSS yung mga kanta ng SB19. Yung mga nakarang araw, puro SB19 yung pinapanood namin mag-asawa. Hindi kami nakapunta ng concert Nood-nood lang muna kami sa mga taga-upload concert. Pero plano namin, pagbalik nila from Gold Tour, yun kami ng concert nila. I think October yun. Grabe, sobrang pasabog yung concert nila. Daming tao. Kasi syempre, Philippine Arena yan. And P-pop king sila Kaya sila talaga yung nagpa-boom ng P-pop dito sa atin. And in fairness naman sa kanila, deserve naman nila. That's all! Kung susubaybayan yung journey ng SB19, grabe. Nagsimula sila nagpe-perform sila sa mall, nang walang nanonood sa kanila. Kung meron man, iilan lang, tapos di pa sila kilala. Pero ngayon, grabe. 2 days concert nila, Philippine Arena. Puno, sold out. Sila kalupit, mga Lodi. Talagang grabe yung dedication nila sa craft nila. Kaya sana sa susunod na concert nila, homecoming concert nila, in October, sana makanood na kami ng wife ko. Yung mga taga-ibang bansa, pumunta pa sila dito sa Pilipinas para mapanood yung kick-off concert. Kahit na mag-world tour naman yung SB19.
Kasi ibang experience kapag ka-kick off at dito sa Pilipinas nagpa-perform ng SB19 kasi full package sila, kasama na rin yung backup dancers nila, then yung mga props, syempre todo bigay. Kung napanood niyo yung concert nila, grabe yung mga props nila talaga. And kapag sa ibang bansa naman, hindi nila magagawa yun eh. At hindi nila nadadala yung backup dancers nila. Kaya ibang klase talaga yung feeling kapag dito ka manonood ng concert sa Philippines. So yun, sa Kamba concert talaga nila. Try nang manood. Yan, malapit na tayo sa warehouse. Paliliko na tayo dyan sa may Home Depot. CW Home Depot. Sa likod niyan yung warehouse namin. Let's go! So yan guys, pauwi na tayo. So yan guys, pauwi na tayo. Daming meeting ngayong araw. Simula kami ng umaga hanggang ngayon bago mag-uwian. Pero at least naging productive naman din yung araw. Madami rin tayong nagawa. Yung nasa to-do list natin, nagawa naman natin. Ayun, uwi na tayo. Kasi baka abutan pa tayo ng ulan. Though, medyo maliwalas na yung langit. Kaya kasi talagang maulap tapos madilim. Pero ngayon mukhang hindi naman ang ulan. Nawala na rin yung kulog-kulog. So tara, uwi na tayo. Dahan-dahan lang tayo ngayon kasi uwian na. So marami nang sasakyan sa daan. Shuttle, maraming motor, maraming kotse, marami ring truck at bus pag gantong oras. Kaya let's ride safe. Chill lang tayo. Nakaka-uwi din naman tayo. Kaya sa mga nagda-drive, tayo lang naman. Sa mga nagda-drive ng motor o ng kotse man, maging maingat tayo lagi sa daan. Isipin natin lagi na meron tayong pamilyang uuwian. Especially kung meron tayong asawa at anak o yung nanay at tatay nyo, yung kapatid nyo. Or kung ayaw nyo mong isipin na gano'n, may pamilya kayong uuwian. Isipin nyo na lang yung ibang driver na kasama nyo sa daan na pwedeng mapahamak dahil sa pagiging reckless driver natin is may mga pamilya mo, diba? So pag naging reckless drivers kasi tayo, hindi lang tayo maapektuhan din yung mga kapwa natin riders o kapwa natin drivers sa daan. So, hindi lang tayo mabuborwisyo. At the same time, yung mga kapwa natin driver sa daan. Kaya maganda, laging lang tayo, drive safe. And huwag masyadong mainit yung ulo. Kapag magdadrive, medyo traffic yung oras kasi nga, ayun, uwian na. And mas madami sasakyan dito sa daan. Lalo sa uwi na to, kung familiar kayo sa daan na to, ito yung daan, Santa Rosa Tagaytay Road. So, pupunta akong Santa Rosa ngayon. So, traffic talaga dyan pag gantong oras. Wala na tayong magagawa. Kaya kung iinit yung ulo natin, kaya naman mangyayari. Kaya mindset na lang natin. Pag gantong oras talaga traffic, ayun nga, uwian na. Marami ng sasakyan sa daan. Kaya sa gantong mga sitwasyon na traffic, maging cool lang tayo. Huwag mainit yung ulo natin. Kasi wala rin namang mangyayari kung iinit yung ulo natin.
di ba? Bibilis ba yung traffic pag uminit yung ulo natin? Di din naman. Makakauwi ba tayo agad pag uminit yung ulo natin? Di rin naman. E di chill na lang tayo. Enjoy na lang natin yung biyahe natin. Pag uminit yung ulo natin, wala, chain reaction na yan. Init yung ulo natin, gusto natin magmadali, singit tayo na singit, tapos patay mo sa mga ibang driver o rider sa daan, mainit tayo yung ulo natin. Diyan nagsisimula yung away. Diyan nagsisimula yung road rage na tinatawag, di ba? Kaya ngayon, chill lang tayo. Yan lang natin yung traffic. Although nakakapagod, pero ganun talaga ang buhay. Napagod ka, magpahinga ka na lang. Maganda lang sa motor, makakasingit-singit tayo ng konti. Unlike kapag nakasasakyan tayo, antayin talaga natin yung galaw ng sasakyan. Kapag nakasasakyan ako, wala, hirap. Lalo pag gantong traffic. Hirap lang kapag nakamotor, kinabutan ng ulan. Ay, dadaan pala tayo ng 7-Eleven kasi hindi tayong pasalubong kay Hana. Kasi promise ako sa kanya na pag umalis ulit ako, pagbalik ko, bili ako pasalubong sa kanya. Promise ako. Napakamatandaan ka naman nun. Pag nag-promise ka sa kanya, kailangan tutuparin mo. Huwag kang magbibigay ng promise na hindi mo tutuparin kasi matatandaan niya yun. Uulitin niya yun sa'yo. O, says. Kainan? Kitchen cafe? Mga kainan. Ay, isang kainan pala dito. Isang tatry ko dyan. Kasama si Haya. Yung mahal kong asawa. Dito ay dadaan sa Masiit. Masiit na ba ito? Oo, Masiit. Feeling ko kailangan ko na magpagas. Huwag tank. Yes, busog ka na naman, boy. Pero tsaka na, wala pa akong panggas. Subscribe nitong channel ko, guys. Para pag na-monetize, may panggas na ako. Ay, nako. Ngayon sa Alphamart kasi bibigyan tayo ng pasalubong kay Beo Beo kasi nga nag-promise tayo sa kanya na bibili tayo ng pasalubong. Pahanapin siya sa akin yun. Kaya kailangan natin bumili ng pasalubong. So yan, nakabili na ako ng pasalubong para sa aking mag-ina. Kaya ngayon, bili na tayo. Malapit na lang naman ako dito. Siguro mga ano na lang to, 3 minutes. So for now, hanggang dito na muna tong vlog na to since malapit naman ako sa bahay. So, yan. See you on my next vlog. Peace, yo. Bye-bye.